Alam mo yung mga kapitbahay mong halos araw-araw mong kaaway? Yung kahit anong gawin mo, parang sila pa yung laging may ganang manggulo? Minsan kasi, akala natin kilala na natin ang isang tao base lang sa una nating tingin sa kanila. Pero paano kung ang mga taong iniiwasan mo pala, sila ang magiging dahilan ng pagbabago sa puso mo? Ngayong gabi, isang kwento ng puot, ng sugatang damdamin, at ng pag-ibig na hindi inaasahan mula sa isang lalaking hindi na umasa, pero natutong magmahal muli. Ito ang kwento ng tatlong magkakapatid na nagpabago ng puso niya. Kung bago ka lang dito sa M2M Desires, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga kwentong may kirot, kilig, at katotohanan. Ako si Kuya Will, at ito ang kwentong di mo akalaing tatagos sa puso mo. Hello po Kuya Will. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwento ko at paano ko mabibigyan ng tunay na kahulugan ng dalisay na pagbabago sa buhay ko. Minsan, nagtatanong ako sa sarili ko kung ano ba talaga ang dahilan ng ating pag-iral sa mundong ito. Tayo ba ay may tunay na layunin o parang gamit lang tayo ng tadhana? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig at saan ba ito tunay na naangkop? May mga pag-ibig na dalisay at may mga pag-ibig na pansamantala lang. At sa huli, kusa rin itong aalis kapag hindi ka na niya gusto. Sa anumang anggulo mo tingnan, kapag ang pag-ibig ay nanahan na sa iyong pagkatao, iba ang dating niya, depende sa kung saan ka gagamitin. Kami ay 4 na magkakapatid. Ako ang bunso, pinalaki akong may takot sa Diyos, malasakit sa kapwa, at may pagpapakumbaba. May respeto ako sa bawat tao. Kuya Will, itago mo po sana ang pangalan ko at tawagin mo na lang akong Kuya N. Nakatira kami sa isang subdivision, Phase 1. Dati, tahimik at payapa ang buhay namin. Tanging bahay, trabaho, at pagtulong sa mga magulang ko ang mundo ko. Sila ang tanging kasama ko dito dahil ang 2 naming kapatid ay nasa Europe at isa naman ay nasa Manila. Mayroon kaming malaki at maayos na bigasan sa labas ng subdivision. Ang lugar kung saan nakatayo ang bahay namin ay malawak. Pwede pang pagtayuan ng 3 bahay kung tutuusin. Noon, simple lang ang buhay namin. Ganun lang. Sariwa pa sa pagkatao ko nung malapit na akong ikasal. Anak siya ng judge sa bayan namin, nag-iisang anak. Sa pagsasama namin ng maikling panahon, namaya pa siya dahil sa sakit na leukemia. Mula noon, tahimik akong nagtanim ng hinagpis sa sarili ko. Ano ba ang kulang? Yun ang madalas kong tanong sa sarili. Nilibang ako ng mga kapatid ko at mga magulang. Dinala nila ako sa Europe at sa iba't ibang lugar para malimutan ko ang nakaraan. Tanging naiwan sa alaala ko ay ang nag-iisang aso, regalo ko sa namayapang asawa ko. Hanggang lumipas ang panahon, unti-unti akong nakaka-move on. Sabi ko sa mga kapatid ko, babalik na ako sa Pilipinas. Namimiss ko na sina tatay at nanay. Makatatay ako, Kuya Will. Nung nakauwi na ako sa Pilipinas, bumalik ako sa piling ng mga magulang ko. Si tatay ang tanging barkada ko. Iniwan ko o umiwas na ako sa mga dating barkada ko para mag-focus sa pagtulong sa kanila at bumalik sa dati kong trabaho. Oo nga pala Kuya Will, ang trabaho ko ay sa NFA sa opisina, malapit lang sa amin. Minsan, isang Sabado ng umaga, naglalakad-lakad ako sa loob ng subdivision kasama ang aso ko. Pag-uwi ko, nadaanan ko ang magtitinda ng taho na nakapwesto sa tapat ng bahay ng kapitbahay namin. Kilala na nila ako. Pagkakita niya sa akin, bati niya, "Andito na pala si Sir." "Sir, condolences po." Tumango lang ako. Pero imbis na malungkot,
Bigla akong napangiti at sabay sabing, "Wala akong barya. Pwede ba yung tig-20? Walang sago Habang nilalagay ng taho vendor sa baso, biglang lumapit yung tatlong magkakapatid, yung kambal at ang bunso. Sa isip ko, binata na pala sila. Parang kailan lang, mga elementary pa lang yan. Kapag kinukulang sa baon, ako pa mismo nagbibigay kahit di sila humihingi. Bigla akong sabi, "Oh, teka lang kukuha lang ako ng pera." Pagharap ko pabalik sa loob ng bahay, hila-hila ko yung aso. Bigla itong umiyaw. "Oh, bakit mo sinipa yung aso?" Tanong ng magtataho. Napalingon ako sa tatlo. "Sino nanipa sa aso?" Tahimik sila. Walang umaamin. Lumingon ako sa vendor. "Manong, sino sa kanila?" Umiling siya. Di ko matukoy, kambal kasi parehas ang muka. Sa inis ko, pinalo ko sila isa-isa. Mahina lang, panggising lang. "Ikaw ba ito, Jake?" Tanong ko sa bunso. Hindi siya sumagot. "Ikaw, kambal, patawa-tawa ka lang dyan." Yung isa pang kambal tahimik rin pero halatang natatawa. "Kayong tatlo, kailan ba kayo magbabago ng ugali? Wala kayong modo. Kaya walang gustong kumausap sa inyo rito. Mga ugali nyo, basura." Biglang sigaw ng bunso, "Uwi ka na. Baka di ako makapagpigil, tatamaan ka sa akin." At doon, napuno na ako. Sinipa ko siya, malakas. Sabay mura, yung malutong, yung galing sa ilalim ng dibdib. Lumapit ang isang kambal, inakbayan ako. "Kuya En, ihahatid na kita. Baka malaglag yung puso mo. Pulutin pa ng aso mo." Sabay ngising aso. Hinawi ko ang kamay niya. "Wag mo akong akbayan." Nakisawsaw pa yung isa. "Asawahin mo na lang yung aso mo. Kaya ka namatayan ng girlfriend." Hindi na ako sumagot, Kuya Will. Lumakad na lang ako paalis. Kasi alam kong kapag nagtagal pa ako ron, baka hindi lang salita ang bitawan ko. Pag-uwi ko sa bahay, Kuya Will, sobrang sama ng loob ko. Hindi ko alam kung paano ko mailalabas ang galit ko sa ginawa nila sa aso ko. Parang gusto kong gumanti, pero hindi ko alam kung paano o kailan. Kinabukasan Linggo, nalaman ni tatay ang nangyari. Sabi niya, "Bunso, wag mo nang patulan niyang magkakapatid na iyan. Dito sa atin, halos lahat ng tao umiiwas na sa kanila. Laging may reklamo sa barangay, sa guard, pati pulis ilang beses nang pinuntahan yang bahay nila. Sangkot lagi sa gulo." "Tay, yung tatay ba nila nasa Japan pa rin?" Tanong ko. "Oo," sagot niya. "Crane operator daw sa Japan." Yung nanay nila? Wala ring pake. Panay pa sosyal lang. Kapag weekdays, tahimik lang ang bahay nila. Siguro dahil may pasok. Pero pag Sabado na, balik na naman sa ingay. Kuya Will, yung kambal matataas mga 5 talampakan at 9 na pulgada siguro. Gwapo. Pwede ngang mag-artista kung sa itsura lang. Yung bunso, mas matangkad pa. Mga 6 na talampakan. Ang bahay nila maganda. Japanese-inspired ang style. Alam mong may pera, pero halatang pinalaki sa layaw. Tuwing Biyernes ng gabi, umpisa na ng inuman. Gin palagi ang iniinom. Lagi akong nakakakita ng mga basyong bote na nakatambak sa gilid ng bahay nila. Kapag nasa kwarto na ako at binuksan ko ang bintana, tanaw ko agad likod bahay nila. Kita pa yung palikuran kasi mababa lang ang pader. May mga tubo pa roon kaya kahit umihi sila, kita mo talaga. Kapag may barkada sila sa bahay, ang iingay nila. Parang walang pakialam sa ibang tao. Pag may guard na umiikot sa kalsada, alam mong malapit na mag-alas 10. Ganun palagi, lalo na tuwing Biyernes at Sabado. Minsan pati bunga ng mangga ni tatay nadadamay. Kung hindi bayabas, idi mangga ang pinipitas nila at pinapapak, parang walang respeto sa may-ari. Miyerkules noon, Kuya Will. Maaga pa lang, may pulis na naman sa tapat ng bahay nila. Pang-ilan na ba yun ngayong buwan? Parang lingguhan kung dumaan ang barangay o pulis sa lugar nila. Ako naman,
Si Marites, gaya ng dati, hindi nagpahuli. Lumapit ako ng kaunti, kunwari nagwawalis para lang makinig sa usapan. Ang sabi-sabi, nanuntok daw ng bakla yung isa sa kambal sa kantin. Ang dahilan, hinipuan daw ng kaklase nila. 1 buwan pa lang ang lumilipas, pero parang lingguhan kung may barangay o pulis na dumaraan sa kanila. Doon ako nakaramdam ng matinding kuryosidad, Kuya Will. Kaya ayun, napabili ako ng hidden CCTV sa Lazada. High-end. Ang linaw ng kuha, pati boses maririnig mo. Nang dumating, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Palihim kong ikinabit ang CCTV sa puno sa gilid ng bakuran. Hindi mapapansin kahit ng taong dumadaan. Ipinuwesto ko sa side ng bahay nila. Kaya kong iikot yon, mula harap, gilid hanggang likod, pati palikuran. At doon, Kuya Will, doon na nagsimula ang lahat. Sabi ng papa nila, "En, balita ko, galit ka raw sa mga anak ko. Sila na mismo ang nagsabi. Pagpasensyahan mo na sila." Sagot ko, "Okay lang yun. Wala na yun. Next year magtatapos na sila sa college. Konting kembot na lang, may mga titulado na ako." Sabi ko, "Nice. Ang galing naman." Tapos si Jake, susunod na lang ng konti, kaya kayod marino pa. Ganun lang ang kwentuhan, Kuya Will. Nang nakaubos na ako ng 1 bote ng Red Horse, nagpaalam na ako. "Sige, uwi na ako. Di kasi ako sanay sa inuman." Sagot ng kambal, "Ikaw bahala, Kuya N." Sabi pa ni Jake, "Kuya N, ano regalo mo sa akin?" "Best wishes na lang, bunso." Sagot ko, "Aba-aba, ganun na lang. Mayaman tapos best wishes lang." Sagot ko, "Oy, di ako mayaman. Si tatay ang mayaman." "Kuya N, lokohin mo ang lelong mo." Sagot ni Jake sabay tawa. "Oh, ubusin mo muna yung laman ng bote bago ka umalis." Sabi ko naman, "Jake, sadya ba ganyan talaga pananalitan nyo? Ang weird pakinggan." Sagot ng kambal, "Oh, si Kuya N naman. Overdose ka magsalita." "Overdose?" Tanong ko sabay tawa. "Salitang tropa lang yon, Kuya N." "Ah, okay, lipat na ako. Salamat sa bonding. Ang tagal na natin magkapit-bahay, ngayon lang tayo nagkaharap-harap." Sumagot yung magkakapatid, "Oh, ihahatid ka na namin. Baka maligaw ka pa." "Salamat pero kaya ko na. Di naman ako lasing." Nung nasa bahay na ako, kinuha ko yung laptop ko at binuksan yung CCTV na nakakabit sa puno. Nanonood lang ako. Sa kakaikot ko at kakapanood, napapokus ako sa kambal na kausap ang kapatid nila. Ako ang topic. Nire-rewind ko, mga plastic sila. Sobrang sama ako sa tingin nila. Sabi ng isa sa kambal, "Sana nilagyan mo ng betsin yung bote niya." Sagot nung may birthday, dinuraan ko nga yung cake na dinala ko sa kanila. Porke mayaman, kala mo kung sino siya. Si Papa lang ang inaalala ko. Sagot ng isa sa kambal, "Uy, tama na yan, baka marinig tayo ni Papa." Sabi ni Papa, "Mabait yang gagong N na yan. Wala nga siyang kilala sa atin." Sagot ng bunso. Sabi ni PM, "Kaya nga namatay yung GF niya kasi sakim siya." Karma ang tawag dun. Kuya Will, hanggang matapos ko yung kapapanood sa na-record, ang sama ng pakiramdam ko. Bigla akong bumaba at itinapon yung mga binigay nila para wala ng usapan. Natulog na lang ako kahit maingay sa kabila at sa sama ng loob. Kinabukasan, normal na araw. Papasok na ako sa work. Palabas na ako ng gate nang makita ko yung magkakapatid na naka-uniform. "Morning, Kuya N." Wala akong pakialam. Hindi ko sila pinansin. Dumating ang gabi. Binuksan ko ulit ang CCTV sa laptop. Yung oras na yun ang tiningnan ko, may naliligo sa labas. Si Kambal. Di ko alam kung si AM or si PM. Wow, ganda ng katawan. Nagtataka lang ako ba't sila sa likod naliligo. May biglang nagsalita, "Hoy,
Bilisan mo dyan, nadudumi si Papa sa loob. Dyan na ako maliligo. Nung makita ko nang naghubad na si Kambal, wow ako sa nakita ko. Pinagpala, malaki kahit hindi pa matigas. Tapos may nagsalita ulit, may mura, yung bunso. Matagal ka pa ba dyan? Ako naman, oh, sabay ka na Jake, sabi ng Kambal. Nung nag-alis na ng saplot yung bunso, naka-zoom yung CCTV, wow, nanaman ako. Aba, pinagpala ang mga lokong to. So, alam ko na ang oras ng paliligo nila. Inalam ko rin yung oras nila sa umaga, kung anong oras sila naliligo. Sa kaka-rewind ko, nahuli ko na rin ang oras nila sa umaga. Una, naliligo yung bunso. Pagkatapos yung Kambal, doon na rin sila umiihi pag umaga. Alam ko na rin kung ano ang haba ng bawat isa sa kanila. Wala kang matulak kabigin, walang tapon sa kanila. Kuya Will, lumipas ang buwan at taon. Graduating na ang Kambal. Ika-4 na taon na sila. Yung bunso, 3 taon college na. May pagbabago akong napansin. Sa unang sem pa lang, parang may something. Nagtataka ako. Wala na yung mga motor nilang NMAX. 3 pa iyon noon. At halos laging tahimik sa kanila. Nabalitaan ko na lang na hinila pala yung mga motor. At ngayon, nagko-commute na lang sila. Isang araw, Kuya Will, bigla na lang maraming tao sa kanila. Inuwi ang papa nila. Naka-wheelchair na mild stroke pala siya. Yung nanay nilang sosyal, halos araw-araw na nagwawala o nag-iingay sa bahay nila, gawa ng sitwasyon nila. Minsan, Kuya Will, nabalitaan ko na lang sa mga guard sa main gate. Sir N, may abiso po yung press ng association dito sa subdivision. Yung bahay po sa tabi nyo, sinasangla. Ayaw nila sa bangko kasi mataas daw ang porsyento. Baka po may kilala kayo. Sagot ko sa guard, okay, salamat sa information. Sabihin mo kay press, dumaan siya sa bahay. Kinagabihan, pumunta yung press sa bahay. Kinausap ko. Magkano ba sinasangla? 1,200,000, tugon niya. Kuya Will, sa madaling salita, nakuha ko ang bahay. Nanghiram ako ng pera sa mga kapatid ko pambigay sa halagang kailangan. Ang usapan, 1 taon at kalahati, tapos ibalik sa akin, plus ang tubo. Hindi nila alam, sa akin nakasangla ang bahay at lupa nila. Pero ang magkakapatid, huminto na sa pag-aaral. Wala na kasi sila. Habang lumilipas ang panahon, naging barumbado ang magkakapatid. Laman sila ng demanda, kaliwat kanan. Dumating ang araw na matay ang papa nila. At ang nanay nila, maaga pang nakipag-boyfriend. Yung lola nila sa side ng papa nila, ang umaalalay sa kanila. Lumakad ang panahon, 1 taon na ang lumipas. May 6 na buwan pa at babawiin ko na ang pera ko. Napariwara na ang magkakapatid. Hanggang sa 6 na buwan na lang ang palugit sa kanila. Si tatay ko naman ang namayapa. Bali ako at si nanay na lang sa bahay kasama ang katulong. Hindi nagtagal, dinala na sa Europe si nanay. Sadyang ang ganun ang panahon. Bisita lang tayo dito sa mundo. Nag-resign ako sa work ko. At ako na ang humawak ng malaking bigasan namin sa labas ng subdivision. Ito yata ang buhay ko. Ang buhay ay mahiwaga. Minsan, paggabi, sarado na ang bigasan ko at pauwi na ako ng bahay. Habang nagmamaneho ako, may nakita akong naglalakad na naka-uniforme ng McDo. Si Jake pala, yung bunso sa magkakapatid. Hinintuan ko siya at sabi ko, "Oh, sakay na. Malayo-layo pa ang lalakarin mo." Sagot niya, "Okay lang Kuya N, sige na." Sabi ko, "Sasakay ka o hindi, di na ako galit sa'yo, pati sa mga kapatid mo." Biglang naliwanagan ang mukha niya. Binuksan ang pinto ng kotse. "Salamat Kuya N."
Tahimik lang ako habang nagmamaneho. Pero bigla kong naramdaman ang kamay niya dahan-dahang humawak sa kanan kong kamay. Kuya, mahina ang boses niya. Oh, ano yon? Sagot ko. Kuya En, pwede po ba bukas pahiram ako ng pamasahe? Sa susunod na linggo pa ang sahod ko. Saka kuya, pwede mo ba ako patawarin? Alam ko, sukdol langit ang galit mo sa amin. Di ako sumagot. Bigla niyang hinila ng mahina ang kamay ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Kuya En, turuan mo po ako magpakumbaba. Bago man lang kami umalis dito, sana makaklose kita. Ang hirap po. Ang bigat, di ko na kaya. Si kuya po, nasa kulungan. Wala po kaming pangpiyansa kasi sinuntok niya yung kabit ni mama. Hanggang sa makarating kami sa bahay, sabi ko, dito ka na kumain. Huwag ka muna bumaba. Dito ka sa loob ng garahe para di ka makita sa harap ng tindahan. Okay po, Kuya En, sagot niya. Pagpasok ko sa bahay, agad kaming inasikaso ng katulong ko. Sinabihan ko si Jake, oh, wag mahiya. Kain lang. Tao lang tayo. Tapos kwentuhan tayo. Tahimik lang siya habang kumakain. Hindi siya nagsasalita, pero laging nakatitig sa akin. Kaya ako na ang nagbukas ng usapan. Ilang buwan ka na ba sa trabaho mo? Tanong ko. Sumagot siya. Medyo mahina ang boses. Bago pa lang kuya. Mag-iisang buwan pa lang. Napangiti ako. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Kain ka lang muna. Pagkatapos naming kumain, tumayo ako at inalok siya. Oh, dun tayo sa likod, sa may kubo. Sunod ka sa akin. Habang naglalakad kami, sumulyap ako sa kanya at sabay biro. Jake, naninibago ako sa'yo ha. Para kang tupa ngayon. Mabait ka na. Pagkaupo namin sa kubo, tinanong ko ulit, magkano ba sahod mo sa McDo? Minimum lang kuya. Bago pa lang din ako sa trabaho, sagot niya. Anong oras pasok mo bukas? 3:00 ng hapon hanggang 9:00. Tumango ako, sabay alok. Ah, okay. Teka, kukuha ko ng Red Horse. Okay lang ba sa'yo? Ikaw bahala kuya, sagot niya. Parang nahihiya pa rin. Habang nagkukwentuhan kami, bigla niyang binuksan ang isang mabigat na paksa. Si Kuya PM nakakulong. 8,000 piso daw ang piyansa niya kuya. Kuya, ang dami na naming problema. Sobra. Nakakahiya na. Akala namin noon yung buhay namin wala nang katapusan. Pero kapalit pala pagdurusa. Tumingin siya sa akin ng diretso. Parang pinipilit tapatan ang bigat ng loob niya. Kuya En, inuulit ko po. Pasensya na po talaga sa nakaraan. Patawarin mo po ako. Sagot ko naman, diretso at kalmado. Jake, kung galit ako, di kita hihintuan kanina. Okay na yung paghingi mo ng tawad. Pero di pa tayo tapos ha, ayoko lang makisabay sa problema mo. Kung galit pa rin ako, edi sana di kita kaharap ngayon. May Red Horse pa. Ngumiti siya, parang nabunutan ng tinik. Aba Jake, mukhang di ka na yata nagyoyosi. Nahihiya akong kumuha, Kuya En. Kaya kinuha ko ang yosi, sinindihan, at iniabot sa kanya. Oh, sa'yo na ito. Sabay ngiti ako ng konti. Jake, amoy kusina ka, saka amoy manok. Napakamot siya ng ulo. Sa kusina kasi ako nakadestino, Kuya En. Tiningnan ko si Jake habang tahimik kaming nakaupo sa may kubo. Seryoso ang mukha ko nang sabihin ko sa kanya, Jake, ipagpatuloy mo lang yung pagbabago. Unti-unti mawawala rin ang malas sa'yo. Saka sana, kung ano man ang nakaraan, palitan mo na ng mabuti. Ituwid mo ang mali. Hindi ko napigilan, Kuya Will. Bigla akong naiyak. Ramdam ko pa rin ang bigat ng mga alaala. Kaya sabi ko sa kanya, Jake, mula nung nilason mo ang aso ko, wala kayong narinig sa akin dahil matibay na ebidensya ang hawak ko. At nung birthday mo nung nakaraang taon, dinura mo yung pansit
Bakit Jake? Nagawa mo sa akin yon. Ano bang mali ko sa'yo? Ni minsan, wala naman akong ginawang masama sa'yo. Hindi ko inaasahan ang sunod na nangyari. Bigla siyang lumuhod sa harap ko at umiyak. Kuya, patawarin mo ako. Sabay yakap sa tuhod ko. Ramdam ko sa iyak niya. Totoo, may pagsisisi. Tinayo ko siya. Pinunasan ko ang mga luha niya. Saka ko sinabi, ngayon nasabi ko na ang mali mo. Handa na kitang mahalin bilang kapatid. Tahimik ang sumunod na minuto. Nagkatinginan kami. Tinapik ko siya sa balikat at tinanong, okay ka lang Jake? Hindi siya sumagot agad. Kinuha niya ang kamay ko. Kuya N, salamat sa pagpapatawad. Sabay lapit sa tabi ko. Kuya, pwede ba yumakap? Tumango ako at ngumiti ng kaunti. Okay, go ahead Jake. Niyakap niya ako ng mahigpit. Tapat, totoo, sabay halik sa pisngi. Ramdam ko, totoo ang pasasalamat niya. Kuya N, ngayon lang tayo nag-usap ng puso sa puso. Sana naman pumasok ka sa puso ko para maramdaman ko kung ano ang totoong puso. Hinaplos ko ang balikat niya at saka ko sinabi, Jake, mag-resign ka na sa work mo. Bukas na bukas din. Bibigyan kita ng matibay na trabaho sa kabila. Bigasan kita dadalhin. Bukas ng 9:00 ng umaga, punta ka sa bigasan sa labas ng subdivision. Hintayin mo ako doon. Piyansahan natin si kuya mo. Tumango siya, parang may panibagong sigla sa katawan. Kaya sabi ko pa, sige, uwi ka na. Dito ka na dumaan. Talon ka na lang sa bakod. Pero di pa tayo tapos mag-usap, Jake. Kuya N, salamat ulit. Sige na, maliligo na ako. Ang baho ko na eh. Pag-akyat ko sa kwarto, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Binuksan ko agad ang laptop at sinilip kung ano na ang ginagawa niya. Naririnig ko pa ang patak ng tubig mula sa banyo. Naliligo siya. Wala siyang saplot. Nakatingala siya habang sinasabon ang katawan. Pero hindi yun ang ikinagulat ko. Pinatigas pa niya ang junjun niya, Kuya Will. Para bang sinadya niya. Para bang alam na niyang may CCTV sa paligid. Kinabukasan, tinupad niya ang usapan namin. Nailabas na ang kuya niya mula sa kulungan. Alam mo, Kuya Will, sa mismong araw ng paglabas ng kapatid niya, bandang 5:00 ng hapon, yun, dumating silang magkakapatid sa bahay. 3 sila. May bisita ako noon sa sala. Pagbukas ko ng gate, nakita ko agad silang nakatayo sa labas. Tumayo ako at lumapit. Oh, ano yan kambal? Jake? Tanong ko. Kuya N, pwede ba namin kayong makausap? Sagot nila. Halos sabay-sabay. Umiling ako ng magalang. May bisita ako ngayon. Pwede mamaya na lang. O kaya, maaga akong magsasara ng bigasan para may oras tayong mag-usap. Tumango lang sila. Sige po kuya. Nang makaalis ang bisita ko at napaaga ko ang pagsasara ng tindahan, umuwi agad ako. Dumiretso ako sa gilid ng bahay nila. Doon ko sila sinipatan saka tinawag. Oh, pwede na kayong lumipat. Dito na kayo sa gilid dumaan. Talon na lang sa bakod. Baka may makakita pa sa inyo sa kalsada. Baka mamarites pa tayo. Mga 7:00 ng gabi yon, Kuya Will. Sa tabi ng kubo kami nagkita. Madilim na, pero malinaw ko silang nakita habang papalapit. Teka, kumain na ba kayo? Tanong ko. Nagtinginan lang silang 3, parang nag-uusap sa tingin. Gets ko agad. Sige na, tawag na lang kayo sa Grab. Orderin nyo na gusto nyo. Huwag na kayong mahiya. Pero si Jake ang nagsalita. Kuya N, wala kaming load. Ay, gamitin nyo na lang itong cellphone ko. Doon nila nakita ang pangalan ko habang nag-o-order. Nung dumating ang pagkain, sabay-sabay kaming kumain. Tahimik pa rin sila, parang may hinihintay. Kaya sabi ko ulit, order pa kayo. Alak naman ngayon para mas masaya ang kwentuhan. Nagkatinginan na naman sila. Walang imik, pero ilang minuto lang,
Dumating na ang isang bote ng Alfonso at may konting pulutan. Nagsimula na ang tagayan hanggang sa tinanong ko sila, "Oh, ngayon ano na talaga ang pakay nyo? Bakit nyo ako gustong makausap?" Nakaupo kaming apat sa bilog na batong upuan sa likod bahay. Walang sandalan kaya't medyo tagilid ang katawan ko. Yung kambal nasa magkabilang gilid ko. Tahimik lang sila, nakayuko. Si Jake, yung bunso, nakaupo sa harapan ko. Diretso ang tingin, pero halatang may bumabagabag. Bigla na lang, sabay lumuhod ang kambal sa magkabilang gilid ko. Hinagkan nila ako ng mahigpit. "Kuya, patawad po," sabay nilang sabi habang humahagulhol. Parang sabay ring sumabog ang bigat sa dibdib nila. Hindi ko alam kung saan nila hinugot ang luha, pero para silang mga batang inagawan ng laruan. Umiiyak sila ng walang pakundangan. "Ikaw pala ang nakakuha sa bahay namin." Isa sa kanila ang bumulong habang nakayakap. "Sa susunod na linggo, paalis na kami. Saan kami titira ngayon?" Bago pa ako makasagot, si Jake tumayo. Tahimik siyang lumakad palikod sa akin. Tapos, niyakap niya ako mula sa likod. Naramdaman ko agad Kuya Will. Dumampi ang matigas niyang harapan sa likod ko. Hindi siya nagsalita agad, pero sa tono ng tinig niya, ramdam kong nagmamakaawa. "Kuya, paano na kami ngayon?" Doon ko na rin hindi napigilan. Tumulo na rin ang luha ko. Hindi ko akalaing ganito magiging reaksyon nila. Wala akong ibang nasabi kundi, tahan na, upo muna kayo. Pag-usapan natin to." Unti-unti silang natahimik. Nang medyo kumalma na, tumayo ako at hinubad ang suot kong t-shirt. Ginamit ko yun pampunas sa luha nilang magkakapatid. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong bumalot sa puso ko noon. Pero pagkaawa ang nangingibabaw. "Kuya, salamat. Nilabas mo ako sa kulungan." Mahina pero malinaw ang sabi ng isa sa kambal. Huminga ako ng malalim. "Okay na. Yung paghingi nyo ng tawad, sapat na yun sa akin." Nagpatuloy ang tagayan. Nakita ko sa mukha nila ang unti-unting pag-aliwalas. May mga ngiti na kahit paminsan-minsan. Kaya tinanong ko sila, "Kayo, kambal, paano ko kayo matutulungan? Pero dapat malinaw. Kapag tinulungan ko kayo, may kasunduan. Kailangan sumunod kayo sa mga utos ko." Tumingin sa akin ang isa sa kambal. Seryoso ang mukha. "Maalis mo muna ba ang ugali mong pusakal? Mangako ka sa akin. Kapag nangako ka, gaganti ako ng pangako." Matibay. Tumingin din ang isa. "Kuya, sabihin mo lang, susunod kami. Pero ikaw rin ha, maipapangako mo nga magbabago ka. Wala mo ng barkada, wala mo ng girlfriend. Dito ka lang sa bahay." Tumango siya. "Oo, gagawin ko." Tapos humarap ako sa kambal. "Kaya nyo ba talagang magbago? Tulad ng sinabi ng kapatid nyo?" Sabay silang sumagot. "Oo kuya, pangako." Tumingin ako kay Jake, ang bunso. "Ikaw Jake, kaya mo rin ba?" "Oo kuya," sagot niya. Matatag ang boses pero may halong lungkot. Tumayo ako. Hinawakan ko ang mga pisngi ng kambal, dahan-dahang inilapit ang mukha ko sa kanila. Ramdam ko pa ang init ng luha nila. "Babaguhin kita kambal," sabi ko. Tapos, banayad kong hinalikan ang mga labi nilang bahagyang may luha pa. Pagharap ko, si Jake naman ang tinitigan ko. "At ikaw bunso, babaguhin din kita." Lumapit pa ako kay AM, ang isa pang kambal. "At ikaw AM, babaguhin kita." Napabuntong hininga ako. Wala na akong isusumbat. Alam kong pinagkaisahan niyo ako noon, pero hindi ako gaganti. Ang tanging igaganti ko sa inyo ay pag-ibig. Pagkasabi ko ng mga salitang yun, bigla silang lumapit. Wala man lang pag-aalinlangan,
Niyakap nila ako ng sobrang higpit. Parang may bigat na bumalot sa dibdib ko. Pero hindi ko rin maipaliwanag kung anong klaseng bigat. Si AM, yung dating nakulong, siya naman ngayon ang yumakap sa likod ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya at sa totoo lang parang na-disorient ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Lalo na nang maramdaman kong dumikit sa likod ko yung, alam mo na, yung junjun niya. Iba talaga ang naramdaman ko. Pero pinilit kong ituloy ang usapan. Seryoso ako sa mga plano ko para sa kanila. Walang aalis sa bahay niyo, sabi ko. Ramdam ko ang bigat ng boses ko. Diyan pa rin kayo titira. Babaguhin natin to, kulang pa ang dapat baguhin. Isasara ko ang harapan ng bahay niyo. Iisa na lang ang gate natin. Isa na lang ang daanan niyo dito sa atin. Tumango sila, pero tuloy-tuloy ako. Sa susunod na pasukan ng klase, mag-aral kayo ulit. Isang sem na lang, tapos na kayo. Kapag natapos na kayong dalawa, tulungan nyo si Jake, ha? Ngumiti yung kambal, pero may kaba sa mga mata nila. Siguro naramdaman nila na seryoso ako. Ako ang gagastos sa pag-aaral ninyo, dagdag ko. Pero kapag nalaman kong nagloko kayo, paaalisin ko kayo sa bahay. Napatingin silang tatlo sa akin. Tahimik. At kung sino man sa inyo ang mag-aasawa, habang nandito pa, aalis kayo. Ganun din. Pag nabalitaan kong may girlfriend kayo habang nag-aaral pa kayo, palalayasin ko kayo. Lumingon ako kay Jake. Tila naghihintay siya ng sasabihin ko. Mula bukas, sa bigasan ka magtatrabaho, sabi ko. Ikaw ang magbubukas at magsasara. Pero Jake, kapag niloko mo ako sa pera, ikaw ang pakukulong ko. Seryoso ang tingin niya. Tumango siya ng marahan. Pagkatapos, nilapitan ko ulit ang kambal. Kayong dalawa, doon kayo sa malaking bigasan sa bayan. Kayo ang mamahala roon. Bawat araw dito sa bahay, dalhin niyo ang kita. Ganon din si Jake. Tumingin ako sa kanila, isa-isa. Gusto kong maramdaman nila na pamilya tayo rito, pero may disiplina. Magtulungan tayo. Wala kayong babayaran sa bahay. At panghuli sabi ko, kapag nandito ang nanay ko, doon kayo sa inyo kumain. Doon din kayo matulog. Pero welcome kayo rito, ha? Sana lang walang makatikim ng kamay sa inyo. Tahimik silang tatlo. Pero ramdam ko, naiintindihan nila ang bigat ng bawat salitang binitawan ko. At sa loob-loob ko, umaasa ako na tama ang ginagawa ko para sa kanila, para sa aming lahat. Kuya Will, yung usapan namin nung gabing ayon, hindi ko inasahang hahaba at magiging maayos. Akala ko gulo na naman. Pero ewan ko ba, umabot sa punto na naging payapa ang inuman, parang may biglang linaw ang lahat. Seryoso na ang usapan. Walang paligoy-ligoy. Klaro na kung agree sila o hindi. Basta sinabi ko na. Niyakap pa nga nila ako, mahigpit, pero may ngiti na. Hindi gaya dati na parang may tinatago. Ngayon, ramdam ko may kaunting tiwala na. Lumingon ako kay Jake. Pumasok ka sa loob dun sa may lamesa, utos ko. Kunin mo yung laptop sa kayong titulo. Tahimik siyang sumunod. Pagbalik niya, binuksan ko ang laptop. Oh, ayan, sabi ko. Panibago na namang problema. Dapat sagutin niyo to. Nagkatinginan silang tatlo. Alam mong may hinala na sila sa pwedeng makita. Pero bago sila tuluyang kabahan, bigla akong sinabi, tuloy ang inuman. Nang ma-open ko ang folder ng CCTV footage, napabuntong hininga ako. Kayong tatlo, sabi ko. Tignan natin kung sino ang pilyo at sino ang laging nagpaparaos sa video. Napako ang tingin nila sa screen. Tahimik. Halika, sabi ko sa kanila. Tumayo kayo. May kukunin tayo. Ilang hakbang lang ang nilakad namin. Dinala ko sila sa may puno ng kamyas sa likod ng bahay. Oh, tingala. Igala ang mata nyo. Ano meron dyan? Wala pa ring reaksyon. Sabi ko ulit. Yung nakatape na kulay berde, kita nyo? Ayun, ayun.
Sabay-sabay silang nagsabi. Pinakuha ko yung tape. Pagkakuha, sabi ko, "Oh, tara, balik tayo sa upuan. O kung gusto nyo, lipat tayo sa kubo para may sandalan." Pagdating namin sa kubo, umupo kami. Tapos ang isa sa kanila nagsalita. Parang CCTV talaga eh. "Oh, kanino na yung shot?" Tanong ko. Bigla silang nagtawanan. Nalibang kami, Kuya En. Buksan na yung video. Sabay-sabay pa silang nagsabi. "Hanapin mo yung 8:00. Tuloy-tuloy lang yan." Dagdag ng isa. Habang nanonood sila, natatawa na. Parang mga batang nahuli. Pero aliw pa rin. Yung isa pa nga, tumawat nagsabi, "Basta tapusin lang, naset ko na yan." Yung iyakan pagsisisi. Ngayon, napalitan ng tawa. Nakakagaan ng loob, Kuya Will. Akalain mong ganito matatapos ang gabi. Pero syempre, di pwedeng puro tawa. "Ayan, napapanood nyo na yan," sabi ko. Tanong ko lang, mahilig ba kayong magdala ng gay sa bahay nyo? Binababoy nyo ang tirahan ninyo. Tahimik sila. Tapos sabi ko, ngayon, gawin nyo yan sa bahay nyo na ngayon ay pag-aari ko na kasi palalayasin ko kayo. Lumingon ako kay Jake. "Araw-araw ka na lang naglululo. May lumalabas pa ba dyan?" Bigla siyang sagot, sabay tawa. "Aba, oo naman, Kuya En." Tapos ako naman ang bumaling kay PM. "Ikaw naman, mababaw lang libog mo. Tama ako, di ba?" Sumagot siya. "Ay, Kuya En naman. Siyempre pag kinikiliti mo yung dede mo, siyempre naman." Tawanan na naman kami. Si AM naman ang pinatulan ko. "Shampoo naman ang pinagtitripan mo." Sumagot siya sabay tawa. "Sapat kaya, Kuya En?" Hindi na matapos-tapos ang tawanan. Pero biglang natahimik lahat nang halos sabay silang tatlo nagtanong. "Kuya En, may tatanong kami." Nagkatinginan pa sila bago sabihin, "Are you gay? Bakit mo kami nilagyan at pinapanood sa CCTV?" Turo pa sila, sabay-sabay sa akin, parang sa buwatang alaskador. Tumawa ako, walang halong galit. Sabi ko, "Di ko alam. Mula nang namatay yung dapat kong pakasalan, at mula nung nilason nyo yung aso ko, sa inyo tatlo napunta ang atensyon ko." Biglang nagsalita si Bunso. "Kuya, palit muna tayo ng pwesto. May sasabihin lang ako kay Kuya En." Tahimik ang paligid, pero alam kong kahit papaano, may nabago, may naitama, at may nabuksan na usapan na hindi na basta-basta isasara. Pagkapalit ng pwesto, lumapit sa akin si Jake. Bunso sa tatlo. May laman ang tingin niya, parang may gustong itanong pero nagdadalawang isip. Kuya, may itatanong lang ako." Sabi niya, medyo pabulong pero ramdam ko ang bigat ng tanong. Since andito na rin tayo sa usapang ganito, dumampi ang magkabila niyang palad sa mukha ko. Ramdam ko ang init ng hininga niya habang nakatitig siya sa akin. "Sa aming tatlo, sino bet mo?" "Sports lang ako, Kuya. Please lang, sagutin mo kahit marinig ng kambal, okay lang sa akin." Sa totoo lang, Kuya Will, hindi ko alam kung dahil ba sa tama ng alak o sa biglang lapit ni Jake, pero parang natigilan ako. Hindi ako agad nakasagot. Hanggang sa lumabas na lang ang mga salita mula sa bibig ko, halos bulong. "Di ko alam, Jake." At doon, sa gitna ng katahimikan, bigla niyang inilapit ang mukha niya at dumampi ang labi niya sa labi ko. Isang mabilis, banayad, at tahimik na halik. "Huwag kang magalit, Kuya En," sabi niya. "Pasasalamat lang yon." Bago pa man ako makasagot, sumingit si PM, isa sa kambal. Umangat siya mula sa pagkakaupo at nagsalita. May kalmadong tono pero halatang may gustong ilabas. "Kuya En," sabi niya, "kahit nalabas-pasok ako sa kulungan, hindi naman ako mamamatay tao. Pero pwede ko bang ulitin ang tanong ni Jake? Sino sa amin tatlo? Okay lang sa akin kung di kami piliin." Tumingin ako sa kanya, diretso.
Ayokong magsinungaling. Kaya sabi ko lang, di ko rin alam PM. Ang nararamdaman ko, parang pagmamahal ng bagong kapatid. Ngumiti si PM pero may luha sa mata niya. Kuya N, pwede pahalik? Tumango lang ako. Sure PM. Lumapit siya, hinalikan ako sa pisngi at sabay niyakap ng mahigpit. Hindi ko alam kung pagod ba siya o nauuhaw talaga sa damdamin. Salamat kuya, sabi niya. Uhaw man kami sa pag-ibig, ikaw pala ang magpupuno. Kahit katawan pa namin ang dapat nakapalit. Pero hindi, pag-ibig mo ang inuna mo. At doon na siya humagulgol. Hinawakan ko lang siya sa likod habang patuloy siyang nagsasalita. Kuya, mahal na mahal kita. Wala ka mang hinihingi kapalit, pero higit pa sa magulang ang ibinibigay mong pag-aaruga. Tapos, sumingit naman yung isa pa. Medyo nagbibiro pero may seryosong tono rin. Oy, Kuya N, bakit kay lupit ng pag-ibig sa amin tatlo? Pero ngayon andito ka na ikaw pala ang makakapuno nito sa amin. Kunin mo na ang katawan ko kung gusto mo. Gawin mo akong sayo. Kahit marinig pa to ng mga kapatid ko, kulang pa rin yan bilang kabayaran. Pagkatapos ni PM, si AM naman ang tumabi sa akin. Ang isa pang kambal. Tahimik siya nung una, pero unti-unting gumapang ang kamay niya sa likod ko. Ramdam ko ang dahan-dahang init ng palad niya habang inilalapit niya ang sarili. Kuya N, sabi niya, medyo pabiro pero may lalim. Sila yung puro lang kalokohan. Ako? Mabait ako. Napangiti ako. Talaga lang ha, tugon ko. Ngumiti rin siya tapos idinugtong. Demonyo lang ako sa kama o kahit saan man may kama. Pero sa amin kuya, sapat na yung pag-ibig mo sa aming tatlo. Kung gay ka nga talaga, pwede mo kami pagsabayin. Nagbiro pa siya, sabay kindat. Sino ang unang puputok? Siya ang talo. Tahimik lang ako, Kuya Will. Hindi ko alam kung matatawa ako, maiilang o masisindak. Pero pagkatapos ng inuman namin, naging payapa ang lahat. Parang nagbago ang hangin. Wala nang tensyon, walang awkwardness. Tahimik silang umuwi. May dalang ngiti, may bit-bit na pag-asa. Ako naman, diretso sa kwarto ko. Pero di ako mapakali. Mag-aalas 2 na ng madaling araw pero gising pa rin ako. Palingon-lingon ako sa kisame. Parang may bumabagabag sa akin. Hindi ko na kinaya kaya kinuha ko na lang ang cellphone ko. Nag-Facebook ako. At ayun, may 3 friend requests galing sa kanila. Yung 3 magkakapatid. Napangiti ako. Wow, sabi ko. Naka-online pa sila? Aba, gising pa nga ang mga kambal na to. Napaisip ako sandali. Tapos nag-message ako. Maiksi lang. Psst. Hindi ko inaasahang may sasagot agad. Biglang lumitaw ang chat bubble. Gising ka pa? Yan agad ang bati? Oo, sagot ko. Si kambal mo, gising pa rin. Nagkukwentuhan pa kami. Si Jake? Gising pa. Ay, ayun. Ang lakas ng hilik. Ah, ganun ba? Tugon ko. Pero ewan ko ba Kuya Will, parang may tumulak sa akin para i-type ang mga salitang, yun, lipat kayong dalawa, lipat kayo rito, mag-toothbrush muna kayo. At ang bilis ng sagot, Kuya, nakalipat na kami sa bakod. Parang kinabahan ako, parang natuwa ako na parang nasasabik. Bumaba ako ng hagdan, pinagbuksan ko sila ng pinto, tahimik lang, walang usap. Pero mabilis ang tibok ng puso ko. Nang makapasok sila, tiningnan ko silang dalawa. Parehong may dala pa ring biro sa mata. Pero halatang seryoso na rin ang intensyon. Sabi ko lang, tara, sa taas tayo, sa kwarto ko. Pagkaakyat namin sa taas, tahimik lang ang magkambal. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang nila papasok ng kwarto. Pagpasok namin, si AM ang naunang humiga sa kama, parang pagod pero handang makinig. Si PM naman, hindi na nag-aksaya ng oras. Siya na ang lumapit.
Siya na ang nagsimula. "Kuya," sabi niya. Kalmado pero may puwersa ang tinig. "Alam ko na ang nasa loob mo. Palayain mo ang pagkatao mo. Huwag mong pigilan. Andito kami ng kambal ko." Hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahan niyang inilagay yon sa loob ng jersey niya. Hindi ako agad gumalaw, pero naramdaman ko yung init, yung kabog ng dibdib ko at ng kanya. "Kuya Will, totoo to. Sa buong buhay ko, iyon ang unang pagkakataon na nakahawak ako ng ganun. At hindi ko maipaliwanag. Mainit, malambot pero matigas. Nakakabigla pero may kung anong humihila sa loob ko na huwag na siyang bitawan. Nang hinalikan niya ako, marahan sa labi, sabay sabing, parang ako ang babae. Parang ako ang tinatanggap sa bagong mundo. Natigilan ako. Pero di ko na nagawang umatras. Tapos nagsalita siya habang magkadikit palabi namin. "Kuya N, iisa puso namin ni AM. Pwede siya sumabay." Tumingin ako kay AM. Tahimik pa rin pero ramdam ko ang pagpayag sa mga mata niya. Hindi na ako nakasagot. Walang salita pero lahat ng emosyon sabay-sabay na sumabog. At doon, Kuya Will, sa mismong gabing iyon, sa kwartong yon, naranasan ko ang pinakamatinding sarap, pinakamatinding pagbitaw. Para kaming tatlong taong sugatan, pero sa isa't isa lang nakahanap ng lunas. Pinagtulungan nila akong bayaran yung utang na pag-ibig na matagal ko nang kinikimkim. Akala ko wala nang tutubos, pero sila pala. Pagkatapos ng lahat, napahiga kaming tatlo. Walang saplot, walang lihim. Parang mga batang payapa, natulog kami sa isang kama. Nagising na lang ako, 9:00 na ng umaga. Tahimik pa rin. Pero may nagbago. Pagkagising nila, naramdaman ko sa kilos nila yung pag-alaga. May lambing, may malasakit. Parang ako na ang asawa nila. Hindi man namin binigkas, pero para bang may kasunduan na nabuo sa gabi ng katahimikan. At kahit lutang pa ako, nagawa ko silang sabihan, "Maglinis kayo ng bahay, ayusin nyo lahat." At walang aalis. At umuo lang sila, Kuya Will. Walang reklamo. Parang gusto nilang manatili kahit anong mangyari. Pagkaalis ng kambal, tumingin ako sa bintana. Kita ko silang tatlo. Masaya, tawanan, parang walang nangyari. Pero may kung anong gumugulo sa dibdib ko. Napansin ko si Jake. Tumitig siya sa akin at biglang nagsenyas, itinuro ang cellphone niya. Kinuha ko agad ang phone ko. May PM siya. "Diyan ba natulog ang kambal?" Sinagot ko. "Oo, ilang segundo lang, may dumating ulit." "Paano na ako? Pag di mo ako inibig, magpapakamatay ako." Napahinto ako. Sumunod pa. Sa loob ng maghapon na to, hindi ako nagbibiro, Kuya N. Ako ang unang umibig sa'yo, bago sila. Paalam. Nanginig ang kamay ko. Hindi ito biro. Hindi ito simpleng tampo. May boses sa loob ko na nagsabing, "Totoo to. May nangyayaring mas malalim." Sinagot ko siya agad. "Huwag ka manakot, sanay na ako sa mga ganyan." Pero sumagot pa siya, "Di gawin mo. Tingnan mo mamaya. Andito pa yung baril ni Papa." Doon na akong di mapakali. Bigla akong lumabas ng bahay, tinungo ko agad sila. Pagdating ko, diretso agad ako sa kuya nila. "Nasaan ang bunso nyo?" Tanong ko. "Si Jake?" "Nasa kwarto niya," sabi ni PM. Pagbukas ko ng pinto, ayun, nakaupo siya sa kama at sa tabi niya, yung baril. Maluha-luha ang mata niya nang makita ko. Walang galaw. Para bang nagaantay. Lumapit ako. "Tara na, bunso. Magkakape tayo," sabi ko habang dahan-dahan kong kinukuha ang baril sa tabi niya. "Sira ulo ka. Isa-isahin mo nga lahat ng iniisip mo. Ito ang mali." Sabay hawak ko sa ulo niya parang bata habang kinukuha ko ang baril at inilagay sa bag ko. Dinala ko siya sa bahay ko. Pagdating doon,
Sabi ko sa mga kuya niya. Mag-uusap lang kami. Iba na ang laman ng utak ng bunso nyo. Baril ang hawak kanina. Sa loob ng bahay, tahimik lang siya. Dinala ko siya sa CR. Binuksan ko ang shower. Paliliguan na kita. Para ka lang bata. Wala siyang imik. Habang nililinis ko ang katawan niya, parang may bumabalik sa akin. Yung mga simpleng titig niya. Yung mga linyang pabiro pero may laman. Yung lambing na noon ko pa sana nakita. Bigla akong tumigil. Ngayon, ako naman ang paliguan mo, sabi ko. Tahimik pa rin siya. Pero habang magkadikit ang katawan naming basa sa shower, di ko na napigilan ng sarili ko. Hinalikan ko siya, dahan-dahan sa labi. Tumugon siya, pero may kirot sa mata niya. Ako ang asawa mo, hindi ang kambal, bulong niya. Bakit sila ang inuna mo? Ako ba panakip butas? E di hindi ka na birhen. Tumingin ako sa kanya, diretso sa mata. Jake, never pa ako nagpagalaw sa iba. Inaakala mo lang. Pero kung mahal mo talaga ako, patunayan mo. Napailing siya. Bakit napunta sa ganito? Di naman ako bakla. Hinawakan ko ang pisngi niya. Babae ka sa paningin ko at higit pa, mas totoo ka sa lahat ng babaeng minahal ko noon. Tinitigan niya ako, parang nilalabanan ang sarili niya. Mamili ka nga. Sino sa amin tatlo ang gusto mo? Madali lang sagutin. Sila o ako? Hindi ako nagdalawang isip. Ikaw, Jake. Ikaw ang mahal ko. Napakagats siya sa labi. Sumumpa ka. Ako lang ang mahal mo, di ba? Tumango ako. Mahal mo sila dahil tinulungan ka nila. Pero ako, minahal kita. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa katawan. Minahal kita sa ngalan ng tunay na pag-ibig. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit. Iniwan ka ng asawa mo noon dahil sa maling pag-ibig. At kung ako man ang aalis sa buhay mo, yun ay kung patay na ako. Ganun ang totoo, Kuya En. Ang pag-ibig hindi basta sumusuko. Humigpit ang yakap niya. Simula ngayon, ikaw na ang magmando ng buhay ko. Sa'yo ko ipinauubaya ang lahat. Ang katawan ko, ang puso ko, at buong pagkatao ko. Sabay halik niya sa labi ko. Paulit-ulit. Walang humpay, walang pag-aalinlangan. At sa buong maghapon na, yon Kuya Will, parang bagong mag-asawa kaming dalawa. At doon nagtatapos ang kwento ni Kuya En at ng tatlong magkakapatid. Hindi madali ang pinagdaraanan nila, puno ng sakit, tagumpay, tawanan at luha. Pero sa kabila ng lahat, nandyan si Kuya En, na kahit sa gitna ng gulo at kalituhan, pinili niyang maging matatag para sa kanila, para sa pamilya. Alam nyo, minsan ang buhay ay parang isang malaking giyera sa loob ng puso. May mga laban na hindi mo alam kung kailan matatapos, at may mga sugat na kailangang hilumin ng panahon, pasensya at pag-unawa. Pero sa kwentong ito, nakita natin na kahit gaano pa kalalim ang sugat, kaya nating bumangon, kaya nating magmahal ng totoo, kahit paminsan ay masakit. Kayo naman mga kaibigan, paano nyo kaya haharapin ang mga laban nyo? Sa gitna ng gulo, natatagpuan ba ninyo ang liwanag? Kung may mga tanong kayo o gusto nyong pag-usapan pa ito, nandito lang ako. Ako si Kuya Will. Salamat sa pagsama sa akin sa kwento na ito. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at tandaan, walang imposible sa taong may puso.